Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go. Kumbaga, pinabilis po ni Martin Romualdez at ng mga kasama niya sa Kongreso. Ito pong yung pormahan ng pagbabaklasan dito sa Unitin. No, kasi wala nang kumbaga wala na pong puwang na ipagtanggol mo pa yung Unitim sa sunod-sunod na atake sa aming Vice President, no? Siguro ako na yung huling-huli. Actually, sa personal side, no, yung mother ko nagsabi sa aking anak kasi dumadalaw-dalaw na kinakabahan siya kasi loyalist yan eh. Tsaka ayaw niya na makinig sa akin, no? Nanay ko yan, ha. Ako na lang yung kumbaga libangan niya tong vlogs ko, pero dahil loyalist siya, miski yung anak niya ayaw niya nang pakinggan. Hindi naman dahil ayaw niya na ako bilang maging anak, pero nasasaktan siya eh. 'Di ba? Ganun talaga yung mga loyalist eh. Masakit sa kanila pero talagang ganun, 'di ba? Kinakailangan nating manindigan para sa ating Vice President. Sunod-sunod kasi yung ginawa po nila, no? Tapos dahil na ilulusot nila, alam niyo 'yun, palaki ng palaki yung sunod-sunod na ginagawa nila. Nagsimula sa pag-question sa confidential fund sa Kongreso. Tapos, ayun na nga, no, si BP Sara, pati yung confidential fund ng kanyang pagiging mayor ng Davao City. Talagang ang purpose, wasakin eh. No? Wasakin si BP Inday Sara. Parang ano yan eh, meron pong panyanyari na bumaba po yung, naalala niyo yun, no? At tiniming nila, nung bumaba po yung, di ko alam kung nauna ba yung confidential fund na atake nila, or kasabayan halos nung pagbaba nila ni PBBM ng bumaba yung kanilang rating, di ba? Trust rating, etc. Mataas pa rin, pinakamataas pa rin si BP Sara pero bumaba lang. May nakasilip na pwede na nating atakehin to. No, yun yung nakita ko na parang simula ng atake na to kay BP. Lahat to sa mga Duterte, no? Tapos sunod-sunod na si Tatay Digong, yung ICC. Sunod-sunod yan eh. Tapos eto nga, SMNI. Hanggang ngayong araw na to, pinag-uusapan pa rin yung pagpapasara sa SMNI. Isang house po yun. Sa kabila po ng lahat na nagaganap sa Pilipinas, ang buong focus nitong House of Representatives, may ginagawa silang kakaiba, pero dito sila nakapokus lahat eh. Pagtatanggal ng hindi po simpleng tinanggal yung confidential fund eh. Parang niluto po nila, wala pong akusasyon kay BP Sara Duterte. Pinatagal nila yung usapin ng confidential fund na parang yung anong tawag doon? Parang ang sama-samang tao ni BP Sara Duterte dahil may confidential fund siya, no? Tapos tinuring nilang tagumpay, dire-diretso hanggang sa eto na nga, nag-culminate na nga sa pagpapakulong dito po sa mga defenders, no? Talagang kitang-kita nyo na sinagad nila hanggang pati itong mga PMAers. Tsaka ang yayabang po ng mga supporters niyan, no? Ay impeachment pa pala. Impeachment pa pala, pinalutang din nila. So ICC, balik na naman. Tapos pinalaya nila si De Lima para maging attack dog. Di ko naman sinabing kunwari, di ba? Ipagpalagay na natin na nagkataon lang. Ayun, nagkataon na yun. Kasi paglabas eh. Imaginein po ninyo, never na pong inaatake ni De Lima ngayon ang mga Marcos. Hoy, 211,000 na tayo. Tapos hanggang sa manawagan po sila ng resignation. Grabe, no? Inunti-unti nila, pinasasama si BP Sara Duterte, impeachment, tapos resignation. Kung hindi pwedeng impeach, magkusa ka na mag-resign. Kinasuhan pa pala. 3 na po ang kaso. Kay Sara Duterte lang yan, ha? 3 na po. Meron pong kaso kay hindi naman po pwedeng direktang kasuhan si Sara Duterte dahil i-impeach mo muna eh. Ayun na nga, nadali sila ng impeachment. Hindi na matiis mismo ni Pangulong Marcos. Too late na hero na eh. Wala na po eh. Subun-subo na po kayo eh. Hindi na po magkiklik, no?
sa lahat ng to, makikita pa rin natin na yung mga picture ni Pangulong Marcos na mayroong mga binibigay ng mga backhoe o kung ano man ang tawag diyan, mga gamit daw yan sa pagsasaka. Hindi na po effective yung mga sasabihin ng mga PR natin na ang Pangulo ay nagtatrabaho, no? Kahit na ang kanyang Vice President ay namumulitika, ang Pangulo daw ay nagtatrabaho. Talaga. Hanggang sa pro-China pala. Talagang sunod-sunod po ang atake nilang ginawa. Pero siguro, ang hindi na po matiis ng mga PMAers, na mga naging karamihan po dyan, naging general, na mga naging official po lahat yan. Lahat po kasi nag-graduate, no? Pag graduate ka sa PMA, automatic official ka agad. Lahat po ng official, may karanasan po yan sa pakikipaglaban dito sa mga NPA. Siguro hindi na po nila masikmura na dahil lamang sa politika, no? Ay alam niyo yun, yung lahat ng kanilang pinaghirapan at malapit na po nila for 50 years nilang nilabanan itong mga grupo na to, no? Mahigit 50 years. Sangkatutak po sa hanay nila. Sangkatutak po sa kanilang mga pinagsasabi, no? Sangkatutak po sa kanilang mga kasama ay nagbigay po ng buhay. Nagbuwis po ng buhay para makipaglaban dito sa mga grupo na to. Siguro yun ang napakasakit sa kanila. Kada po mayroong uupong bagong presidente, nakikipag-pistok tayo. Pistok. Yun ang tingin ko ng breaking. Pagkatapos po ng pistok, pinakulong yung mga sa simpleng tatanggalan mo ng karapatan. Yung arrogance ng power ng House of Representative, no? Na napakulong nila si Ka Eric at saka to si Dr. Lauren Badoy. Excuse me po. Kilalang-kilala po to ng mga kasundaluhan na pangunahin. At sila lang po ang tanging may programa sa telebisyon. Sila lang po ang tanging may programa na direktang kumakalaban dito sa kalaban ng bayan. Yan yung yan yung sinasabi natin na napuno na yung salok. Yan. Strong words po yan. At hindi na po sila papayag. Sabi nga nila, ngayon lang kami nag-unite. Hindi na po ubra yung sasabihin nyo na namumulitika. Si Sara Duterte pa namumulitika. Napakatagal po ni Sara Duterte na very supportive. Napakatagal niya po na talagang sunod-sunod lang po siya sa Pangulong Marcos. Sinasabi nyo, lagi nakakontra, kaya mag-resign. Ano po ang kinontra niya kay Pangulong Marcos? Kaisa-isa lang po, yung pistok. Sa pagkakaalam ko, ito pa lang po yung kauna-unahan na kinontra niya. Yung pong sa ICC, hindi niya po kinokontra si Pangulong Marcos. Lahat po tayo, alam natin na ang posisyon ni Pangulong Marcos ay hindi papasukin yung ICC. Kaya hindi po yan masasabi na kinontra niya. Kung nagdadalawang isip si Pangulong Marcos, dahil po sa resolusyon ng kanyang kamag-anak incorporated dito sa Kongreso, ay hindi po pagkontra kay Pangulong Marcos yun. Kaya nga sabi natin talagang si Sara Duterte, at saka siyempre dahil tayo po ay follower ni Sara Duterte, no? Talagang huling-huli na tayo na kung hindi pa natin talaga, sabi natin wala na talaga. Iba yata ang prioridad ng ating gobyerno, hindi iba po yata ang gustong kayunitin. Hindi po si Sara Duterte, kundi yung mga dating kalaban na ngayon po ay kakampi na lahat. Hindi nyo na po mariringgan si Barry Gutierrez na banatan. Si Barry Gutierrez, hindi na po bumabanat kay Pangulong Marcos. Lalong hindi bumabanat dito kay Martin. Ito po si Laila de Lima. Galing ka lang sa kulungan. Wala kang simpatya dito sa mga nakulong dahil sa inyong political na paniniwala. No? Talagang ito pong sunod-sunod na to, tama tong ngayon po hindi na po tayo pwedeng bumalik sa dati. And dami po nangangantyaw pa rin. May nagsabi po na hintayin niyo yung galit ng mamamayang Pilipino. Sino daw ang taong bayan na sinasabing kakampi ng mga Duterte? Alam po ninyo, wag niyo pong i-challenge yung mga naniniwala kay Pangulong Duterte. No? Sobra-sobra yung ginawa niyo kay Sara. Antindi kung sino po yung totoong nagtatrabaho, yun yung gusto niyong pag-resignin. Okay. Ngayon po, ang pinakamalupit po rito, no? Pinakamalupit. Ngayon pa lang, 2023, sinabi na po agad na 2024, isusulong naman namin yung charter change. Hindi na makatiis yung isang kamag-anak incorporated. Si Senator Amy Marcos.
ano po ang pahayag ni Senator Amy Marcos? Yung may gusto ng charter change kahit ayaw ng Pangulo. In fairness po, ayaw nga ng Pangulo na pag-usapan ng Chacha ngayon. Kaya lang, iba po yung ayaw sa, di po ba? Lalo pong nakikita, no? Ayaw ko mang maniwala nung una na nasabi ni Tatay Digong. Alam niyo yung mga yung ano po, no, yung prophetic po. Yung prophetic po yung mga Duterte, hindi mo matatawaran na, no. Noon sinabi ni Tatay Digong, sabi ko hindi siguro yan ang meaning ni Tatay Digong. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dungalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.